Bago tayo mag-umpisa sa atong istorya, sandali muna kitang babatiin. Sana ay nasa maayos kang kalagayan habang nakikinig o nagbabasa ka ngayon. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanurood sa mga sandaling ito dahil nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar at magkakaibang oras, sabay-sabay tayong dinadala ng isang kwento. At ngayon, heto na ang simula ng isang masakit, ngulit kapana-panabik na istoryang unti-unting bubuo sa isang babaeng aakalain ng lahat ay tuluyan ng nadurog. Pero hindi pala. Si Serafina Valeza ay lumaki sa isang tahimik na baryo sa Lucena, Quezon sa piling ng kanyang inang si Lira at ng kanyang lolang si Belen. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngulit maayos, marangal at puno ng disiplina. Bata pa lamang si Serafina ay sanay na siya sa simpleng pamumuhay, gumigising ng maaga, tumutulong sa maliit nilang karinderya at nag-aaral ng mabuti sa ilaw ng lumang lampara kapag mahina ang kuryente sa kanilang lugar. Hindi siya lumaki sa lambing ng kayamanan kundi sa tibay ng loob at sipag ng mga babaeng nagpalaki sa kanya. Anak, madalas sabihin ng kanyang inang si Lira habang inaayos ang kwelyo ng uniforme niya noon. Hindi man tayo mayaman, basta wag mong hahayaan na maliitin ka ng kahit sino. Ngumingiti noon si Serafina at tumatango. Opo inay, mag-aaral ako ng mabuti. Balang araw, aangat din tayo. At tinupad nga niya iyon. Naging scholar siya sa kolehiyo sa Maynila, nagtapos ng kursong finance at unti-unting nakilala bilang isang matalino, mahinahon at mapagkakatiwalaang empleyada sa isang consulting firm. Hindi siya iyong tipo ng babaeng mahilig magpahanga. Tahimik lang siya pero mahusay. Kapag nagsalita, may laman. Kapag nangako, tinutupad. Doon nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Sa isang real estate conference sa Makati, niya unang nakilala si Darian Monteverde. Matangkad, maayos manamit, at may likas na tindig ng lalaking sanay makuha ang gusto. Arkitekto si Darian at mula sa isang pamilyang kilala sa negosyo at old money connections. Sa unang tingin ay para silang magkaibang mundo, ngunit ng gabing iyon, nagtagpo ang kanilang mga landas dahil lamang sa isang simpleng pagkakamali sa seating arrangement. "Excuse me," magalang na sabi ni Darian habang bahagyang nakangiti. "Parang nasa upuan ko yata kayo." Tumingin si Serafina sa kanyang table card at agad na napakunot noo. "Ay, pasensya na, mukhang nagkapalit nga, lilipat na ako." Ngunit imbis na mainis, natawa si Darian. "Hindi ako madaling mabola, mister." "Darian," sabay abot ng kamay nito. "At ikaw?" "Serafina." "Magandang pangalan. Hindi rin kita agad paniniwalaan." Mula sa biro at maiikling usapan, nauwi sila sa mas madalas na pagkikita. Unay, mga kape pagkatapos ng trabaho, kasunod ang mga hapunang hindi namamalaya ni Serafina na inaabot na pala ng gabi, at kaulanay mga pag-uusapan tungkol sa pamilya, pangarap at takot. Hindi naging mabilis ang kanilang relasyon, nagustuhan iyon ni Serafina. Sa unang pagkakataon, may lalaking hindi siya minadali, hindi siya pinilit, at tila kayang unawain ang kanyang katahimikan. Sa loob ng isang taon, naging sila. Sa loob ng 2, inalok siya ng kasal ni Darian sa isang simpleng dinner sa Tagaytay na tanaw ng mga ilaw ng lungsod mula sa malayo. "Hindi kita maipapangako ng perpektong buhay, Serafina," mahinang nitong sabi habang hawak ang maliit na kahon ng singsing. "Pero gusto kong makasama ka sa lahat ng bubuo noon." Tinitigan niya ang lalaki. Totoo ang panginginig ng boses nito. Totoo ang pagtingin. At sa sandaling iyon, naniwala siya. "Oo," pabulong ning sagot kasabay ng pagpatak niyang luha sa kanyang pisngi. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanilang ipinag-iisang dibdib. Sa unang pagkakataong ipinakilala siya ni Darian sa pamilya Monteverde, agad na naramdaman ni Serafina na hindi siya muluwag na tinanggap. Ang mansyon pa lamang sa Alabang ay sapat na para ipaalala sa kanya kung gaano kalaki ang pagitan ng buhay na kinalakihan niya at ng mundong papasukan niya. Mataas ang kisame, mamahalin ng mga muebles, at halos lahat ng sulok ay may katahimikang may kasamang paghuhusga. Sa gitna ng sala ay nakaupo si Doña Leocadia Monteverde, ang ina ni Darian at Celestine. Maayos ang buhok,
Perlas ang hikab at malamig ang mga matang tila sanay magpasunod nang hindi nagtataas ng boses. "Ikaw si Serafina?" Tanong nito, hindi man lang ngumiti. "Opo, magandang hapon po." Galang na sagot niya. Saglit siyang tinignan ng biyanan mula ulo hanggang paa. "Maganda ka naman, tahimik. Sana'y marunong ka ring umangkop." Hindi iyon tunog tanggap, tunog babala iyon. Naroon din si Celestine Monteverde, ang nakababating kapatid ni Darian. Maputla ito ngunit elegante, may kakaibang pino ng kilos at halatang sanay sa pag-aalaga ng mga tao sa paligid niya. Maganda si Celestine, ngunit may kung anong lamig sa ngiti nito. "So, ikaw na pala," sabi nito habang dahan-dahang sumisimsim ng tsaa. "Ang tagal ka naming naririnig. Masaya akong makilala kayo," sabi ni Serafina. "Talaga?" Singit ni Doña Leocadia. Maraming natutuwa sa umpisa. Naramdaman ni Darian ng tensyon at agad pinisil ng marahan ang kamay ni Serafina sa gilid. "Ma, please, nandito kami para maging maayos ang lahat." "Wala naman akong sinasabing hindi magiging maayos," sagot ng matanda. "Inaamin ko lang na hindi lahat ng dumadating ay nagtatagal." Sa mga sumunod na buwan bago ang kasal, pilit pang pinili ni Serafina na isipin na baka ganun lang talaga ang ugali ng ilang mayayamang pamilya. Hindi agad nagpapalambot, hindi agad nagpapakita ng init. Inunawa niya si Doña Leocadia. Pinakisamahan niya si Celestine. Naging mabait siya sa mga taong nakapaligid sa mansyon. Sa mayordomang si Almira na laging tuwid ang postura at maingat magsalita. Sa driver na si Rufino na madalas tahimik ngunit matulungin. Sa hardinerong si Seven na palaging nakayuko para may mabuting loob, maging kina Tio Valdemar at Tita Gisela na palaging present sa bawat family lunch at tila laging may opinyon sa buhay ng iba. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Serafina sa mansyon ni Darian. Hindi niya iyon hiningi. Mas gusto sana niyang magsimula silang mag-asawa sa sariling kondo o maliit na bahay. Ngulit ayon kay Darian, "Mas makakatipid tayo rito habang inaayos ko pa ang ilang project ko. At gusto rin ni Mama na magkasama-sama muna tayo." "Sigurado ka bang gusto niya talaga?" Minsang tanong ni Serafina habang inaayos ang mga bagong damit sa walk-in closet. Napabuntong hininga si Darian. "Hindi lang sanay si Mama, bigyan mo lang ng panahon." At binigyan nga niya ng panahon, mahabang panahon ng pagtitimpli. Sa bawat agahan, mapapansin ni Serafina na kapag siya ang nagsalita, madalas tumitigil ang usapan. Kapag may mungkahi siya, parang hindi ito naririnig. Kapag may handaan, lagi siyang pinapaalalahanan kung paano dapat kumilos, magsalita at ngumiti. Si Tita Isela ay palaging may side comment, "Serafina dear," minsang sabi nito sa harap ng ilan pang kamag-anak. "Maganda ang simpleng damit, pero sa pamilya nating ito, medyo ibang level ang standards." Mahinang ngumiti si Serafina. "Susubukan ko kung mas bumagay sa susunod." Bago pa siya makasagot pa, sumingit si Almira habang naglalapag ng pinggan. "Maganda naman po si Ma'am Serafina, maayos po siyang manamit." Napatingin si Doña Leocadia kay Almira at biglang natahimik ang mayordoma. Doon pa lang ay malinaw na kay Serafina na sa bahay na iyon ay may mga boses na pinipiling manahimik dahil alam nila kung sino ang may kapangyarihan. Ang pinakamabigat sa lahat ay ang palaging pagpapaalala na si Celestine ang sentro ng pamilya. Kapag mahina ang pakiramdam nito, lahat ay gagalaw. Kapag may check-up, lahat ay aabala. Kapag kailangan ng kasama, si Darian pa mismo ang umaalalay. Hindi iyon ipinagdadamot ni Serafina sa hipag. Alam niyang may sakit ito. Ngulit sa paglipas ng mga linggo, napansin niyang may kakaibang tindi ang pagkapit ng pamilya sa karamdaman ni Celestine. Parang ang buhay ng lahat sa mansyon ay umiikot dito. Minsan, habang nasa hardin si Serafina at pinapanood si Seven na magtabas ng mga tuyong sanga, lumapit si Ma'am Eulalia Riego, ang matandang kapitbahay na madalas bumisita sa bakod kapag hapon. "Ikaw ang bagong asawa ni Darian, di ba?" Magiliw nitong tanong. "Opo, mabait kang bata, kika sa mata mo." Bahagyang itong lumapit. "Pero magmasdan ka rito sa bahay na yan. Hindi lahat ng mababait dyan tumatagal." Napagkrunotonong ang loon ni Serafina. "Bakit niyo po nasabi?"
Tumingin si Ma'am Eulalia sa balkonya ng ikalawang palapag kung saan nakatayo si Doña Leocadia tila nagmamasdan. Matagal ko ng kapitbahay ang mga yan. Marami akong nakitang papasok ng masaya at lumalabas ng basag. Nang gabing iyon, hindi mawala sa isip ni Serafina ang narinig. At lalo iyong tumimo ng ilang araw matapos nito ay sabihan siya ni Doña Leocadia na kailangan niyang sumama sa isang routine executive check-up ng pamilya sa isang pribadong klinika. Lahat tayo nagpapatingin doon, sabi ng biyanan habang mahinahong hinihiwa ang steak sa hapag. Pero wala naman akong nararamdaman, sagot nito. Huwag kang makipagtalo sa bagay na para rin sa ikabubuti mo, malamig na sabi nito. Nagkatingin ang sina Serafina at Darian. Inaasahan niyang magsasalita ang kanyang asawa. Ngulit ang tanging sinabi nito ay, "Sumunod ka na lang muna, Fina, para wala ng issue." At sa simpleng sagot na iyon, may maliit ngunit malinaw na bitak na unang lumitaw sa puso ni Serafina. Hindi pa iyon sapat para tuluyan siyang nagduda, ngunit sapat na iyon para maramdaman niyang sa mansyon na pinasok niya bilang asawa, may mga pinto palang hindi basta nakikita at maaaring sa likod ng isa sa mga iyon, nagsisimula na ang kapahamakang hindi niya pa kayang pangalanan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang samahan mo ako muli sa mas mabigat na bahagi ng buhay ni Serafina. Kung nakarating ka na rito, i-comment mo naman kung anong oras ka nanonood at kung anong lugar ang pinanggagalingan mo. Nakakatuwang isipin na habang lumalalim ang isang kwento, mas lalo rin tayong nagkakakilala bilang mga taong sabay-sabay nakikiramay, nagagalit at umaasa para sa isang bida. At ngayon, sisilipin natin ang bahagi ng kanyang buhay na tuluyang sumira sa tiwala niya, hindi lang sa isang pamilya, kundi maging sa lalaking pinakasalan niya. Matapos ang gabing iyon na pinilit siyang sumama sa isang routine executive check-up, hindi na mapakali si Serafina. Hindi niya lubos maipaliwanag kung bakit, pero may kakaibang bigat sa pakiramdam niya. Hindi iyon simpleng kaba, isa iyong uri ng pakiramdam na tila may nakabuntot na panganib kahit wala pang malinaw na ebidensya. Kinabukasan, maaga siyang ginising ni Almira. "Ma'am Serafina," mahinang tawag ng mayordoma habang nakatayo sa pintuan ng silid. "Pinahanda na po ni Doña Leocadia ang sasakyan. Kailangan na raw po ninyong umalis sa loob ng 30 minuto. Napabangon si Serafina at agad dumingin sa katabing pwesto ni Darian sa kama. Wala na ito. "Nasaan si Sir Darian?" tanong niya habang inaayos ang robe. "Nauna na raw po siya sa klinika kasama si Miss Celestine," sagot ni Almira. Sandaling yumuko ang mayordoma bago muling magsalita. "Pinabibilisan din po kayo ni Donya. Naroon na naman ang pamilyan na tunog ng utos. Hindi pakiusap, hindi pag-aalaga. Utos." Habang nasa sasakyan, katabi si Doña Leocadia sa likod at si Rufino ang nagmamaneho, ilang ulit nagtangka si Serafina na magtanong, "Ma, ano po ba talaga ang gagawin sa check-up? Last time po kasi blood work lamang sinabi." Hindi agad sumagot ang biyenan. Patuloy lamang itong nakatingin sa labas ng bintana, tila ba nakatingin sa kung anong malayong iniisip. Maya-maya ay saka ito nagsalita. "Marami kang tanong para sa isang bagay na para rin naman sa kabutihan ng pamilyang ito." Napakuyom si Serafina sa kanyang handbag. "Kabutihan ko rin po ba?" Doon lamang bumaling ang tingin ni Doña Leocadia sa kanya. Kapag asawa ka ng Monteverde, hindi na pwedeng ikaw lang ang inihisip mo. Dapat marunong kang magsakripisyo. Hindi na siya nakapagsalita. Sa tono pa lamang ng matanda, para bang may nakatakda ng kapalit ang salitang sakripisyo at hindi niya magugustuhan kung ano iyon. Pagdating nila sa klinika, agad siyang sinulubong ng dalawang staff na tila inaasahan na ang pagdating niya. Hindi ordinaryong ospital ang lugar. Pribado ito. Tahimik, makintab ang sahig, at halos walang ibang pasyente sa paligid. Ang mga pader ay kulay krema, may amoy ng mamahaling disinfectant at ang mga tauhan ay kumikilos na parang may napagkasundoang hindi dapat magkamali. Sa dulo ng hallway, nakita niya si Darian na may kausap na lalaki na nasa puting coat, si Dr. Casimir Hizon ayon sa nameplate. Nang lumapit si Serafina, agad na natigilan si Darian.
Fina, sabi nito na tila pinipilit maging normal ang tono. Mabuti at nandito ka na. Tinitigan niya ang asawa. Anong meron, Darian? Hindi mo man lang ako nasabihan ng maayos. Umikkas ang panga ng lalaki. May ilang tests lang na kailangan, huwag mong gawing komplikado. Komplikado? Mahinang ulit ni Serafina. Ilang araw na akong pinapa-blood extraction, pinapa-urinalysis, ultrasound at kung ano-ano pang hindi malinaw. Ngayon nandito tayo sa pribadong klinika na parang may tinatago kayong lahat, tapos sasabihin mong huwag kong gawing komplikado? Sumingit si Doña Leocadia. Malamig ang boses. Dahil hindi mo kayang umintindi ng hindi dinadala sa emosyon, kami na ang gumawa ng desisyon. Parang lumamig ang paligid. Napatingin si Serafina sa isa pa. Anong desisyon? Mula sa kabilang pinto ay lumabas si Celestine. Maputla ito, ngunit maayos ang ayos ng buhok at nakabihis ng magarang cardigan na parang hindi pasyente, kundi bisita lamang sa isang exclusive lounge. Serafina, sabi nito halos pabulbong, alam kong mahirap itong tanggapin. Biglang bumilis ang tibok ni Serafina. Tanggapin ang alin? Hindi na umiwas si Dr. Casimir. Marahil ay sanay itong sabihin ng mabibigat na balita sa malamig na paraang klinikal. Based on the tests, ikaw ang pinakamalapit at pinakamaangkop na donor para kay Celestine. Bumagsak na ang kidney function niya. We cannot afford more delays. Parang may sumabog sa tainga ni Serafina. Napaatras siya ng isang hakbang. Ano? Paos ni Serafina. Donor? Sinong sabing papayagan ako? Tumahimik ang lahat sa ilang segundo. At sa katahimikang iyon niya naramdaman ng pinakamasakit na katotohanan. Alam nila. Alam nilang wala siyang pahintulot. Alam nilang hindi siya sumasang-ayon. At gayunman, ipinwesto nila siya roon na parabang naresolba na ang lahat. Anak, mahinang sabi ni Darian habang lumalapit. Makinig ka muna. Wala tayong masyadong oras. Delikado na si Tin. Tinulak niya ang kamay nito. Huwag mo akong tawaging anak ngayon. Hindi mo ba ako kayang tanungin man lang bilang asawa mo? Napapikit si Darian. Alam kong mabigat, pero kapatid ko siya. At ako ano mo? Gumaralgal ang boses ni Serafina. Pang-replacement part? Serafina. Tumigas ang mukha ni Doña Leocadia. Mas mahalaga ang buhay ni Celestine kaysa sa mga luha mo ngayon. Makakabawi ka. Makaka-recover ka. Pero ang anak ko, pwedeng mamatay. Ang linyang iyon ay tila kutsilyong dahan-dahang ibinaon sa kanyang pagkatao. Hindi pa man siya nakakahinga ay biglang dumating ang dalawang nurse. Isa sa kanila ay may dalang clipboard. Ma'am, pirmahan niyo lang po ito para makapag-proceed na tayo. Hinablot ni Serafina ang papel at mabilis iyong tiningnan. Consent form. Nanlamig siya. May perma na roon. Kamukha ng kanya. Ano to? Hindi akin to. Hindi ako pumirma rito. Mabilis na nagkakitaan sina Dr. Casimir at Doña Leocadia. Maging si Darian ay namutla. May misunderstanding lang siguro. Sabat ng doktor. Misunderstanding? Halos mapasigaw siya. May peke kayong pirma ko. Nag-echo ang boses niya sa hallway. May ilang staff na natigil sa paglakad ngunit agad ding umiwas ng tingin. Parang lahat sila ay may alam na hindi sila dapat makialam. Lumapit si Darian at mahigpit ang pagkakahawak niya sa braso. Fina, tumigil ka. Hindi ito ang lugar para mag-eskandalo. Tiningala niya ang asawa. Sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, wala siyang nakita roong pag-ibig. Takot? Oo. Gulo? Oo. Kaduwagan? Sobra. Pero wala yung pagdepensa sa kanya na inaasahan niya. Hindi ako papayag. Sabi niya, malinaw at mabigat. Sandaling tumahimik si Doña Leocadia, saka mababa ngulit mabagsik na sumalita. Papayagan ka, dahil kung hindi, hinding-hindi ka magiging bahagi ng pamilyang ito. Tumawa si Serafina ngunit iyon ay tawang may halong pagkadurog. Hindi niyo nga ako tinuring na bahagi ng pamilyang to kahit kailan. Humakbang si Celestine palapit. Bahagyang nanhihina ang itsura ngunit nananatiling maingat ang pagkakasalita. Ayokong mapilitan ka, Serafina. Pero hindi ko rin gustong mamatay dahil lang sa pride.
Napatingin si Serafina sa kanya ng matagal. Pride? Pride ba ang pagtanggi na hiwain ng katawan ko para sa mga taong matagal nang hinahamak ang pagkatao ko? Please, pabulong ni Darian. Isipin mo naman ako. Eksakto, sagot niya, kasabay ng pag-agos ng luha. Yun ang problema. Ikaw pa rin ang iniisip ko kahit sarili ko na ang nawawala. Ngunit ang katotohanan, sa mga sumunod na oras tila ba unti-unting nawala ang kontrol niya sa sitwasyon. Dinala siya sa isang private room. May ininject na pampakalma. Sinabihan siyang para lang iyon sa anxiety. Pinainom ng tubig, pinahintay, at sa gitna ng hilo, pagod, takot at hindi malinaw na pangyayari, ramdam niyang nilulunod ang kanyang pagtutul sa sistemang mas mayaman, mas malakas, at mas handang burahin ang boses niya. Bago siya tuluyang mawala ng malay, narinig niya uli ang malamig na boses ni Doña Leocadia sa tabi niya. Mas mahalaga ang buhay niya sa'yo. At pagkatatas noon, dilim. Pagmulat niya, tila ba nagbagsakan ng mga mundo sa katawan niya sabay-sabay. Mabigat ang tiyan niya. Masakit ang tagiliran. Tuyo ang lalamunan. May nakakabit na swero sa kamay niya at sa bawat paghinga ay may kirot na sumasabay na parang ipinapaalala ng katawan niyang may isang bagay na wala na. Nilingon niya ang paligid. Wala si Darian, wala si Doña Leocadia, wala si Celestine. Ang unang nakita niya ay si Mirel Sarmiento, ang matalik niyang kaibigang nurse na dati na niyang pinagsabihan tungkol sa mga kahina-hinalang tests. Nakatayo ito sa paanan ng kama. Namumula ang mga mata, galit at naaawang sabay-sabay. Fina, bulong niya nang makitang gising na siya. Diyos ko! Ginawa nila? Mahinang tanong niya. Halos hindi bumuka ang labi. Tumanggo si Mirel at doon lamang bumagsak ang unang luha ni Serafina. Oo, napapikit si Serafina. Hindi siya humagulgol agad. Hindi siya sumigaw. Parang may parte ng isip niya na tumangging tanggapin ang nangyari ngunit ang katawan niya ang nagsabing totoo iyon sa bawat saksak ng sakit sa gilid. Nasaan sila? Tanong niya. Si Celestine sa ICU for monitoring pero stable. Si Darian, kanina nandito pero pinatawag ng nanay niya. Si Doña Leocadia, napahigpit ang panga ni Mirel. Busy sa pag-aasikaso sa anak niya parang may dakilang nagawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Serafina. At ako? Hindi agad nakasagot si Mirel. Maya-maya saka ito nagsalita. Ikaw ang naiwan. Sa sumunod na mga araw, iyon ang paulit-ulit na katotohanang ipinakilala sa kanya ng bawat oras. Naiwan siya. Naiwan sa recovery room na halos si Jovelyn Tadeo, isang batang nursing aide na may mabuting mata, ang palaging nag-aayos ng kumot niya, nag-aabot ng tubig at nagbabantay sa kanyang lagnat. Naiwan sa mahabang gabi, habang ang mga yabag sa hallway ay para sa pagdalaw kay Celestine, hindi sa kanya. Naiwan maging ng sariling asawa, na dumadalaw nga ngunit laging may pagmamadali. Laging puno ng paliwanag at ni minsan ay hindi nagsabing, mali ang ginawa namin. Isang gabi, dumating si Darian habang mahimbing na sana siyang nagpapahinga. Nang maramdaman ni Serafina ang pag-upo nito sa tabi ng kama, dahan-dahan siyang nagmulat. Gisinta pa pala, mahinang sabi ng lalaki. Matagal niya itong tinitigan. Mukhang pagod si Darian, ngunit hindi na siya kayang lokohin ng ganoong mukha. Anong gusto mong sabihin? Huminga ito ng malalim. Pasensya ka na. Napapikit si Serafina. Iyan lang? Hindi ko rin ginusto ang nangyari sa ganitong paraan. Bigla siyang natawa, pero mahina lang, halos parang ubos na ubos. Pero hinayaan mo. Wala akong choice. Lahat ng traidor, iyan ang sinasabi. Malamig niyang tugon. Napayuko si Darian. Kapatid ko siya, Fina. At ako, asawa mo. Bawat salita niya ay mabagal, malinaw at punong-puno ng sakit.
Pero pinatunayan mong mas madali mo akong ihiga sa operating table kesa ipaglaban. Hindi makasagat si Darian, at sa katahimikan niyon, tuluyan ng may namatay sa puso ni Serapina. Hindi lang tiwala, hindi lang pagmamahal, kundi ang huling bahagi ng sarili niyang umaasang may babalikan pa siya pagkatapos ng lahat nito. Sa araw ng discharge niya, dumaan si Doña Leocadia sa silid. Maganda ang bihis ng matanda, maayos ang buhok, at walang kahit katiting na bakas ng pagsisisi sa mukha. "Makakauwi ka na rin ng wakas," sabi nito. Hindi sumagot si Serapina. "Gusto kong malaman mo na ang ginawa mo ay hindi malilimutan ng pamilya natin." Doon siya dahan-dahang tumingin. Mahina ang katawan niya, pero matalim na ang mga mata niya. "Pamilya niyo, hindi pamilya ko." Saglit na napahinto si Doña Leocadia, ngunit mabilis ding tumigas ang mukha. "Kung hindi dahil sa amin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Kung hindi dahil sa inyo," pabulong ngulit malinaw na sagot ni Serapina, "buo pa sana ako." At mula sa sandaling iyon, nagsimula ang bago niyang katahimikan. Hindi na ito katahimikang nagtitiis, katahimikang nag-iipon na yon. Habang pinapauwi siya sa mansyon na minsang pinasukan niya bilang asawa at ngayoy tinitignan na niyang lugar ng pagkawasak, unti-unti na ring nag-iiba ang apoy sa loob niya. Hindi na siya iiyak para unawain pa sila. Hindi na siya magmamakaawa para mahalin. At hindi na rin siya muling papayag na ang sakit niya ito ay mauwi lamang sa paglimot. Dahil bagamat sariwa pa ang tahi sa kanyang katawan, mas mabilis namang hihilom ang takot. At sa lugar nito, may unti-unting tumitibay na pasya. Hindi dito matatapos ang kwento niya. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat ngunit mas makapangyarihang yugto ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kang samahan pa rin si Serapina sa kanyang unti-unting pagbangon. At gaya ng lagi, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o binabasa. Nakakatuwang isipin na habang sabay-sabay nating sinusundan ang buhay ng isang babae na dumaan ng matinding paglalapastangan, sabay din nating nasasaksihan kung paano siya unti-unting binubuo ng sakit, galit at lakas ng loob. Pagka-uwi ni Serapina mula sa ospital, walang anumang nakahandang mainit na pagtanggap sa mansyon. Walang isang bulaklak na para sa kanya. Walang isang hapag na inayos para iparamdam man lang na siya ay mahalaga. Ang tanging naghihintay sa kanya ay ang malawak na bahay na mas lalo ngayong tila malamig at banyaga, na parabang sa bawat dingding nito ay naroon ang bulbong ng mga taong naniniwala na normal lamang ang sinapit niya. Si Almira ang unang umalay sa kanya mula sa sasakyan. "Dahan-dahan po, Ma'am Serapina," maingat nitong sabi habang hawak ang kanyang siko. "Pwede po kayong magpahinga muna sa guest room kung ayaw nyo sa master bedroom." Tumingin siya sa kanya. Kahit pagod at maputla, nahalata niya na iyon ang tahimik na paraan ng mayordoma para sabihin na may sapat na dahilan kung bakit ayaw na niyang bumalik sa kwartong pinagsaluhan nila ni Darian. "Sa guest room na lang," mahinang sabi nito. Nasa sala si Doña Leocadia ning dumaan sila. May kausap ito sa telepono tungkol sa laboratory updates ni Celestine. Hindi man lang nitong sinulyapan si Serapina. Parang ang babaeng nawalan ng bahagi ng katawan dahil sa kanilang kagustuhan ay lamang aninong dumaan sa gilid ng paningin niya. Sa itaas, habang inaayos ni Almira ang mga unan sa kama, tumikhim ito at saka bumulong. "Ma'am, gusto ko lang pong sabihin na hindi lahat dito ay sang-ayon sa nangyari." Tumigil si Serafina sa mahinang paghakbang. Pero walang pumigil, napayuko si Almira. "May mga bahay pong ganito,
kapag ang kapangyarihan ay nasa iilang tao lang. Ang iba, natutong mabuhay sa katahimikan. Ang katahimikan, sagot ni Serafina habang dahan-dahang umuupo sa gilid ng kama, ang unang kakampi ng kasamaan. Hindi nakaimik si Almira at sa unang pagkakataon, malinaw na hindi na ang dati nilang mahinahon at mapagpasensyang Serafina ang nasa harap niya. Naroon pa rin ang kabaitan, pero sa ilalim nito ay may tumitigas ng bakal. Sa mga unang linggo ng kanyang pagbawi, halos silid, banyo at maliit na reading nook lamang ang nagiging mundo niya. Hindi na siya bumababa sa mga salo-salo. Hindi na rin siya sumasabay sa hapag kung nasaan sina Doña Leocadia, Celestine at Tita Isela. Kapag may maririnig siyang yabag sa pasilyo, mas pinipili niyang tumahimik kaysa makipagplastikan. Ngunit hindi ibig sabihin ng pananahimik ay pagsuko. Minsan sa isang hapon, dumating si Mirel dala ang maliit na paper bag ng mga prutas at ilang gamot na mas maayos para sa kanyang recovery. Nakaupo si Serafina noon sa gilid ng bintana. Nakatingin sa hardin kung saan si Seben ay nagdidilig ng mga halaman. Hindi ako nakapagtagal noong nasa ospital ka, sabi ni Mirel matapos mailapag ang dala. Ang dami kong gustong sabihin pero baka lumala lang ang kalagayan mo. Nanatiling tahimik si Serafina sa loob ng ilang sandali. Saka lamang siya nagsalita. Mirel, gusto kong malaman ang lahat. Wala nang magtatago sa akin. Nagkatinginan sila. Alam ni Mirel ang bigat ng hinihingi, ngunit alam din nitong wala nang saysay ang pagprotekta sa kaibigan sa pamamagitan ng pag-iwas sa katotohanan. May nakita akong hindi tama sa file mo. Mahina ngunit diretsahang sabi ni Mirel. Yung consent form, malinis sa unang tingin, pero may discrepancy sa timestamp ng admission at sa oras ng signature verification. At may endorsement din si Dr. Casimir na parang minadali. Unti-unti nagtagpo ang mga piraso sa isip ni Serafina. Ibig mong sabihin may record na pwedeng patunayan na may daya? Hindi pa sapat sa ngayon, pero may mali. At ramdam kong hindi lang ako ang nakapansin. Si Jovelyn? Tumanggo si Mirel. Tahimik siya pero oo, natakot lang. Huminga ng malalim si Serafina. Sa pagkakataong iyon, hindi siya umiyak. Ang naramdaman niya ay hindi panibagong sakit, kundi malinaw na direksyon. Hanapin mo si Jovelyn kapag kaya na. At kung may paraan, gusto kong makuha ang lahat ng dokumentong ginamit nila. Fina, maingat na wika ni Mirel. Sigurado ka ba? Kapag ginawa mo to, wala nang balikan. Dahan-dahang napalingon si Serafina sa kaibigan. May babalikan pa ba? Mula noon, nagsimula ang tahimik ngulit organisadong pagbawi niya sa sarili. Habang iniisip ng pamilyang Monteverde na tuluyan siyang magiging maamo, pagod at pasasalamat na lamang ang natira sa kanya dahil nabuhay si Celestine, unti-unti naman niyang binubuo ang unang pundasyon ng kanyang paglaya. Ang unang hakbang ay pinansyal. Bago pa man siya ikasal kay Darian, mahusay na si Serafina sa larangan ng financial advisory at restructuring. May mga kliyente siyang humanga sa kanyang galing noon, kabilang ang isang babaeng negosyante na minsang naging mentor niya sa corporate world, si Verena Solis. Matagal na silang hindi nagkikita simula nung ikasal siya dahil mismong si Doña Leocadia ang tahimik na humikayat na dapat unahin muna ni Serafina ang papel niya bilang may bahay. Isang gabi, habang tulog ang buong bahay, kinuha niya ang luma niyang telepono at tinawagan si Verena. Serafina? Halatang nagulat ngunit masaya ang tono sa kabilang linya. Diyos ko, buhay ka pa pala. Akala kong tuluyan ka ng lumanak ng mundo ng mga Monteverde. Napangiti si Serafina sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw. Muntik pero hindi natuloy. Nag-iba ang tono ni Verena nang marinig ang bigat sa boses niya. Nasaan ka ngayon? Nasa bahay pa rin nila, pero hindi na ako naririto bilang asawa, hindi rin bilang pamilya. Sabihin mo lang ang kailangan mo. Saglit na pumipik si Serafina. Trabaho, sarili kong pera, at pagkakataong makabalik sa buhay ko. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Verena. Pumunta ka sa opisina ko sa BGC sa susunod na linggo. Tahimik lang, may proyekto ako na bagay sa'yo. Sa mga sumunod na araw, sinimulan niyang paunti-unting ayusin ang mga personal niyang dokumento, credentials, lumang contacts, at naiwang bank arrangements. Hindi alam ni Darian na meron pa siyang sariling investment account na hindi niya kailanman ipinahawak sa pamilya nito. Hindi rin alam ni Doña Leocadia na bago pa sila magpakasal, marunong nang magpalago ng pera si Serafina nang hindi umaasa sa apelyido ng iba. Dumating si Darian sa guest room isang gabi. Nadatnan siyang nakaupo sa lamisita at nagbabasa ng ilang papel.
bakit hindi ka pa nagpapahinga? Tanong nito, tila sinusubukang maging malumantin. Hindi siya tumingin agad. Bakit? May pakialam ka na ulit sa katawan ko? Napakurap si Darian sa sakit ng tanong. Hindi mo kailangang gawing ganyan ng lahat ng usapan natin. Doon siya tumingin. Ako ang ginawa ninyo nang hindi na maibabalik. Wala kang karapatang magtakda kung gaano kabigat ang tono ko. Tahimik na lumapit si Darian. Mukhang hindi ito natutulog ng maayos sa mga panahong iyon. May bakas ng puyat sa mata at ang dating kumpiyansang tindig ay napalitan ng bigat ng konsensyang hindi niya magawang buhatin. Fina, alam kong galit ka at tama ka, pero pwede ba nating ayusin ito? Bahagyang natawa si Serapina, ngulit walang saya roon. Ayusin? Anong gusto mong ayusin, Darian? Yung tahi ko? Yung pirma kong pineke? Yung pagkatao kong tinulungan mong yurakan? Hindi ko plinano ang mahat. Pero pinayagan mo. Ginipit ako ni Mama. Alam mo naman kung gaano siya. Tumigil ka. Nanigas ang mukha niya. Huwag mong gawing dahilan ng ina mo para sa sarili mong kaduwagan. Hindi ka bata. Asawa kita noon. Pero nung oras na kailangan kitang pumili, pinili mong huwag akong iligtas. Napaupo si Darian sa upuan sa tapat niya, tila biglang nanhina. Mahal kita, umiling si Serapina. Noong minahal mo ako, dapat inigatan mo ako. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa labas ng bintana, naririnig ang marahang ugong ng fountain sa hardin at ang paminsang yabag ni Rufino sa driveway. Sa loob ng silid, parang bawat segundo ay unti-unting naghuhukay ng libingan para sa natitira pa nilang pagsasama. Nang gabing iyon, tumanggap si Serapina ng text mula kay Jovelyn. Ma'am, pasensya na po kung ngayon lang. Natakot po ako, pero may gusto po akong sabihin tungkol sa nangyari sa ospital. Handa na po akong magsalita. Mahigpit na napahawakan si Serapina sa telepono. Iyon na marahil ang unang malinaw na bitak sa pader ng kasinungalingang itinayo ng Monteverde family. Makalipas ang ilang araw, lihim siyang nakipagkita kina Mirel at Jovelyn sa isang maliit na cafe sa Pasig. Payat pa rin si Serapina, halatang nagre-recover, ngunit ang mga mata niya ngayon ay mas tahimik na may matigas na laman. Dumating si Jovelyn na halatang kabado, panay lingon sa paligid. Hindi ko po sana gagawin to, nanginginig nitong sabi habang mahigpit ang hawak sa tasa ng tsaa. Pero hindi ko na po kaya. Nung araw ng operasyon, malinaw po sa nasabi ninyong ayaw ninyo. Narinig ko po mismo. Napikit si Serapina. Kahit alam na niya iyon, iba pa rin kapag nanggaling sa ibang bibig. May maitutulong ka bang patunay? Tanong ni Mirel. Napayuko si Jovelyn. Wala po akong nakuha nung araw na yun, pero may nurse po noon na nagreklamo sa station dahil hindi raw tugma ang pirma sa consent file at sa digital intake. Pinatahimik lang po ni Dr. Casimir. Anong pangalan niya? Mahinahong tanong ni Serapina. Si Nurse Elvina Pardo po. At mula roon, lalong luminaw ang daan. Samantala, sa mansion, nagsisimula na ling mag-iba ang ihip ng hangin. Habang akala ni Doña Leocadia ay kontrolado pa rin niya ang lahat, dumarami naman ang bulong-bulungan sa mga kamag-anak at kasambahay. Hindi man nila alam ang buong detalye, hindi na rin maikakaila ang katotohanang may isang bagay na malalim na nabali sa loob ng bahay. Si Tita Yesela gaya ng inaasahan ay hindi pa rin tumitigil sa mga pasaring. Serapina, wag ka namang magmukhang namatayan araw-araw. Dapat nga ipagpasalamat mo na naging kapakipanagib ka. Napahinto si Serapina at dahan-dahang humarap. Sa unang pagkakataon, hindi siya gumiti. Hindi rin siya umiwas. Ang mga taong katulad ninyo, Tita Gisela, sanay magsalita tungkol sa sakripisyo kapag hindi sarili nilang laman ang hinihiwa. Napangiwi si Tita Gisela, waring hindi sanay sinasagot. Ngulit bago pa ito makabawi, lumakad na si Serapina palayo. Hindi na siya ang babaeng unang pumasok sa mansyon na iyon dalang pag-asa.
ang bawat araw ng kirot sa kanyang katawan, bawat gabing gising sa gitna ng sakit, at bawat pagkatuklas sa dami ng taong tumingin sa kanya bilang gamit lamang ay unti-unting naghuhulma sa kanya tungo sa isang mas malinaw, mas matatag at mas mapanganib na bersyon ng sarili. Pagkalipas ng ilang linggo, handa na siyang gumawa ng mas malaking hakbang. Tahimik siyang umalis ng mansion isang umaga sa tulong ni Rufino na hindi nagtanong ngunit buong galang na ibinaba ang kanyang maleta sa sasakyan. "Ma'am, maingat nitong sabi bago isara ang trunk. Hindi ko po alam ang lahat, pero alam kong hindi po dapat nangyari sa inyo." Bahagyang tumanggo si Serafina. "Salamat, Rufino. At sana po, makuha ninyo ang hustisyang dapat sa inyo." Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, tumingala si Serafina sa bahay na minsang inakala niyang magiging tahanan niya. Hindi siya umiyak, hindi rin siya nagdalawang isip. Tahimik lang niyang tinignan ng mansyon, ang malalaking bintana nito, ang balkonahing minsang tinayuan ni Doña Leocadia habang siya'y hinuhusgahan mula sa taas, at ang gate na sa dami ng beses niyang dinaanan ay para bang ngayon niya lang tunay na nalalagpasan. Pag-upo niya sa sasakyan, dumiretso siya sa opisina ni Verena Solis. Hindi pa man tapos ang laban niya, ngunit malinaw na sa puntong iyon ng isang bagay. Ang babaeng inakala nilang mababasag na lamang at matutulog sa katahimikan ay tuluyan ng bumangon. At ang mas nakakatakot para sa mga taong umapi sa kanya, hindi siya bumangon para manumbat lang. Bumangon siya para bawiin ang sariling pangalan, sariling buhay, at lahat ng ninakaw sa kanya, kahit pa isa-isahin niya iyon mula sa mga kamay ng pamilyang nag-akala na tapos na siya. Bago tayo dumako sa isa na namang matinding yugto ng ating istorya, gusto ko munang batiin ka at samahan kang muli sa paglalakbay ni Serafina. Habang binabasa o pinapakinggan mo ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na umaasa sa pagbawi ng isang babaeng minsang niyurakan, ngunit unti-unti nang binabago ang kapalaran niya sa paraang hindi inaasahan ng mga taong nanakit sa kanya. Nang tuluyang nang makalipat si Serafina sa condominium na pansamantalang ipinagamit sa kanya ni Verena Solis, doon niya unang naranasan ng katahimikan na hindi nanlalamig, kundi nagpapagaling. Maliit lamang ang unit kumpara sa mansyon ng mga Monteverde, ngulit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang buwan, nakakahinga siya ng hindi pakiramdam na may matang nagmamasid, humuhusga o nagbabantay sa bawat galaw niya. Ang simpleng tunog ng kettle sa kusina, ang mahinang pagpasok ng araw sa salamin at ang amoy ng bagong labas sa sariling espasyo ay naging simbolo ng unang tunay niyang pagbalik sa sarili. Ngunit hindi siya naroon para lamang maghilom, nasa simula pa lamang siya ng pagbawi. Sa opisina ni Verena sa BGC, muli niyang nasilayan ang dati niyang mundo, mga spreadsheets, acquisition papers, feasibility reports, at mga salitang matagal na niyang hindi naririnig ng may kabuluhan sa kanyang buhay: leverage, restructuring, holding company, distressed assets. Ang mga bagay na minsang kinagigiliwan niyang aralin at laruin sa isip ay parang muling gumising sa dugo niya. "Hindi kita inimbita rito para kaawaan," diretsong sabi ni Verena habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. "Ano ito?" taning ni Serafina. "Mga underperforming properties, may ilan diyang na posibleng ma-reposition kung tama ang papasok na strategy. Gusto kong ikaw ang tumingin." Bahagyang ngumiti si Serafina. "Akala mo kaya ko agad? Hindi ko iniisip, alam ko." At sa simpleng pagtitiwalang iyon, may bahagi ng puso ni Serafina ang muling bumangon. Makalipas ang mga linggo, nagsimula siyang magtrabaho ng masinsinan kasama sina Verena, ang batang analyst na si Pia Nomer at accountant na si Nico Verdan. Hindi man agad bumalik ang buong lakas ng kanyang katawan, mas mabilis namang bumalik ang talas ng isip niya. Sa bawat property file na hawak niya, sa bawat projection na inaayos niya, at sa bawat kliyenteng napapahamang niya sa mahinaon ngulit matalas niyang pagsasalita, unti-unti niyang pinatutunayan na hindi natapos ang halaga niya sa operating room ng isang pribadong klinika.
Isang umaga, habang nasa meeting room sila ni Verena at Pia, may inilapag na bagong folder si Nico. May isa pang package ng assets na baka gusto ninyong tignan, sabi nito, galing sa intermediary firm na humahawak sa ilang personal at family-linked holdings ng mga Monteverde. Napatigil ang kamay ni Serafina na pag-ikot ng ballpen. Mga Monteverde? Ulit ni Verena, bahagyang tumingin sa kanya. Tahimik lamang tumandong si Nico. May mga senyales na nagle-liquidate sila ng ilang high-value properties, may cash flow stress, may mga loan rollover na hindi maayos, at may isang malaking residence asset na maaaring sumunod sa disposal list kapag hindi nila naayos ang internal funding gap. Hindi agad sinalita ni Serafina, ngunit sa loob-loob niya, para iyong unang malinaw na pagpitik ng tadna pabalik sa direksyong hindi kayang kontrolin ng Doña Leocadia na dating kayang yurakan siya ng walang kahirap-hirap. Anong residence asset? Tanong niya, pinipiling pantay ang doses. Nagbukas ng pahina si Nico, Primary Family Mansion in Alabang. Saglit na nabingi si Serafina sa katahimikan ng sariling isip. Ang mismong bahay na saksi sa kanyang pagdurugo, pananahimik at pagkabasag ay unti-unti nang dinadala ng mga pangyayari sa puntong maaari itong mawala sa kamay ng mga taong nag-angkin dito bilang simbolo ng kanilang kapangyarihan. Hindi agad siya nagdesisyon. Ngulit simula noon, mas naging maingat at masinsina ng pakikilahok niya sa mga acquisition discussions. Hindi bilang naghihiganti pa lamang, kundi bilang babaeng natutong gamitin ng utak na matagal nang sinubukang paliitin ng iba. Samantala, sa kabilang panig ng siyudad, unti-unti na ring lumulubog ang sambahayan ng Monteverde. Sa mansyon, palaging iritable si Doña Leocadia. Hindi nagaam kadalas dumadating ang mga dating kaibigan nitong sanay sa mamahaling hapunan at mahabang tsismis sa veranda. Si Tita Gisela ay napapadalas ang pagbisita, ngunit halatong hindi para damayan ng pamilya kundi para sumagap ng detalye. Si Tio Baldemar na dating malakas kong makisawsaw sa mga usapan tungkol sa negosyo ay mas madalas ng tahimik habang binabasa ang dyaryo. Marahil dahil nauunawaan niyang ang pagbagsak ng isang pamilyang tulad ng Monteverde ay hindi basta-basta matatakpan ng magandang apelido. Lalong naging komplikado ang kalagayan ni Darian. Bukod sa pagkakautang ng ilang project niyang hindi natapos sa oras, dumaragdag pa ang mga personal niyang pagkakulang bilang leader at bilang lalaki. Sa bawat araw na wala si Serafina sa bahay, mas malinaw sa kanya ang kawalan ng kaayusan na dati inaasikaso nito ng walang reklamo. Ngulit higit pa roon, ang pagkawala nito ay naging araw-araw na paalala ng pagkataong pinili niyang ipagkanulo. Minsang hapon, nadatnan siyang nakaupo sa terrace ng mansyon, hawak ang baso ng whiskey kahit hindi pa naman lumulubog ang araw. Dumating si Celestine, mas maayos na ang kalusugan kaysa dati, ngunit may bakas pa rin ng kahinaan sa kilos. Kuya, maingat nitong bungad. Narinig ko kay Mama na hindi raw maganda ang takbo ng Southridge Project. Hindi agad siya sumagot si Darian. Hindi ka na ba papasok bukas sa office? Dagdag nito. Papasukin ko ang sarili ko kung may maipapakita pa akong mukha sa mga tao, mapait na sabi ng lalaki. Umupo si Celestine sa katapat niya. Kailangan lang nating malampasan ito, gaya ng iba. Napatingin si Darian sa kapatid. Gaya ng iba? Ulit niya. Alam mo bang mula nang nangyari yun kay Serafina, wala nang iba para sa akin? Lahat malinaw na. Lahat ng hindi ko ginawa. Lahat ng dapat kong pinigilan. Tumahimik si Celestine. Pagkaraan ng ilang segundo, saka ito nagsalita. Ginawa iyon para mabuhay ako. At may presyo iyon, mariing nasabi ni Darian. Ang problema, hindi ikaw ang nagbabayad. Napayuko si Celestine. Sa unang pagkakataon marahil, pumasok sa isip nitong hindi natatapos sa paggaling ng katawan ng isang krimen. Habang bumibigat ang sitwasyon sa pamilya, may isa namang taong lalo pang lumalalim ang impluensya, si Gabriel Montealto. Dati itong kaalyado ni Doña Leocadia sa ilang corporate maneuvers, ngunit habang nanghihina ang posisyon ng Monteverde, mas lumalakas ang loob nitong iligtas ang sarili sa pamamagitan ng mga transaksyon na hindi na pabor sa pamilya.
Sa isang closed-door lunch meeting na dinaluhan ni Verena, Nico at ilang intermediaries, doon unang nasilayan ni Serafina ng personal si Gabriel. Matipuno ang pangangatawan, maingat magsalita, at halatang sanay sa larong may bahid ng pagtataksil. "Narinig ko na ang tungkol sa inyo," sabi ni Gabriel kay Serafina nang sila'y maipakilala. "Magaling daw kayong magbasa ng value sa mga bagay na akala ng iba ay tapos na." Sandaling tumingin si Serafina sa mga mata nito. "Masasabi kong may karanasan ako roon." Bahagyang numiti si Gabriel. "May ilang asset na pwedeng lumabas sa merkado sa lalong madaling sandali. Ang mga dating may-ari, masyado ng emosyonal sa mga desisyong dapat sana ay business lang. Kapag ang mga tao ay sanay paghaluli ng kapangyarihan at pagmamay-ari, dumarating talaga ang araw na pinaghiwalay sila ng realidad. Nagkasundo silang hindi direktang pag-uusapan ng mansyon sa sandaling iyon, ngulit alam ni Serafina na ang pinto patungo doon ay unti-unti nang bumubukas. Sa gitna ng lahat ito, dumating ang araw na pinakahinihintay niyang harapin, ang pormal na paghihiwalay nila ni Darian. Hindi iyon ginawa sa hukaman agad o sa eksenang maraming tao. Isang pribadong hapunan niyon sa isang tahimik na restaurant sa Pasig, na ang tanging kasama nila ay si Attorney Isandro Llorin sa kabilang mesa, handang lumapit kapag kailangan. Pinili ni Serafina ang lugar na walang sentimental na alaala sa kanila. Walang dapat iligtas, walang dapat balikan. Pagdating ni Darian, halatang hindi siya sanay na makita siyang ganon. Maayos ang bihis ni Serafina, simple ngunit elegante. Hindi na siya maputla, bagamat naroon pa rin ang bakas ng pinagdaanan sa mas payat niyang mukha at mas tahimik na mata. Ngunit ang pinakamalinaw ay ang pagkawala ng pagnanais na maunawaan siya. Wala na iyon. Sabi ni Darian nang makaupo, "Hindi ako nandito para magbalikan tayo sa usapan." Malamig niyang sagot, "Nandito ako para tapusin ito." Ipinatong niya sa mesa ang envelope. Dahan-dahang inilabas ni Darian ang mga papeles. Legal separation documents, property clarifications, financial disclosures. "Ganito na lang ba talaga?" Paos nitong tanong. Tinitigan niya ang lalaki. "Nung dinala ninyo ako sa operating room nang walang tunay na pahintulot ko, doon pa lang natapos na ang kasal natin. Ito na lang ang pormalidad." Napatungo si Darian, halatan pilit nilulunok ang bigat ng bawat salita. "Mahal pa rin kita." Hindi na iyon tumama kay Serafina gaya ng dati. "Kung mahal mo ako, dapat noon mo ginawa ang tamang bagay. Hindi ngayon naramdam mo na ang kawalan." "Pinagsisisihan ko," mahinang sabi nito. "Magandang simula iyan sa pagiging tao," tugon niya, "pero hindi sapat para maging asawa kita muli." Matagalang katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya, kinuha ni Darian ang panulat. Hindi na siya nakipagtalo. Hindi na rin siya nagmakaawa. Marahil sa kaibuturan, alam niyang ang pinipirmahan niya ay hindi lamang papel, kundi ang libing ng lalaking inakala niyang kaya niyang maging. Pagkalagda nito, dahan-dahang ibinalik ni Serafina ang mga dokumento sa envelope at tumayo. "Serafina," tawag ni Darian. Huminto siya ngunit hindi lumingon. "May natitira pa ba sa atin?" Pimikit siya ng sandali. "May natitira," sabi niya. "Aral." At tuluyan siyang lumakad palayo. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang lumakas ang kanyang pangalan sa industriya. Sa tulong ni Verena, Pia at Nico, nakapasok siya sa isang serye ng acquisition vehicles na ginagamit sa pagbili ng distressed ngunit strategically valuable assets. Isa sa mga entity na iyon ay hindi direktang nakakabit sa pangalan niya, kaya't tahimik siyang nakakakilos nang hindi napapansin ng mga taong dating sanay siyang bantayan. At habang abala si Doña Leocadia sa pagsagip sa mga naluluging project, may isang pangyayari ang hindi nito agad natunugan. Ang unti-unting pagbili ng mga karapatan, utang, at share positions na may direktang epekto sa mismong lupang kinatatayuan ng mansion. Isang gabi, habang mag-isa si Serafina sa kondo at nakatanaw sa ilaw ng lungsod, tumawag si Verena. "Handa ka na bang malaman ang susunod na galaw?" tanong nito. Tahimik siyang humigop ng tsaa bago sumagot. "Sabihin mo."
Kung hindi makakahanap ng major cash infusion ang Monteverde sa loob ng susunod na quarter, mapipilitan silang ibenta ang mansion at may paraan para hindi nila malaman kung sino ang bumibili hanggang sa huli. Napahigpit ng hawak ni Serapina ng tasa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng posibilidad. Ang mismong bahay na nagpaluha sa kanya, ang bahay na paniniwala sa kanyang wala siyang halaga, ang bahay na minsang nagsabing wala siyang karapatang magtanong, maaari na ngayong mapasa kamay niya. Hindi siya agad nagsalita. Sa labas ng bintana, gumagalaw ang trapiko, tuloy ang buhay ng mga taong walang kamalay-malay sa giyerang tahimik na nagaganap sa pagitan ng nakaraan at ng unti-unting paghihiganti ng isang babae. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang tasa at mariin nagsalita. Simulan na natin. At sa sandaling iyon, hindi na lamang basta pagbawi ng buhay ang ginagawa ni Serapina. Tahimik na niyang inilalapit sa sarili ang susunod na yugto. Ang araw na babalik siya sa mismong bahay na kumitil sa kanyang dignidad, hindi bilang api, hindi bilang asawa, at lalong hindi bilang kawawa, kundi bilang taong may hawak na ang kapangyarihang bawiin ang lahat. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang pasalamatan sa patuloy mong pagsama sa paglalakbay ni Serapina. Kung umabot ka na hanggang dito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito binabasa o pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang sabay-sabay nating tinatahak ang isang kwento ng sugat, pagtataksil at pagbangon, sabay din nating nasasaksihan kung paano natatapos ang isang madilim na yugto sa paraang hindi lang makatarungan kundi tunay na may saysay. Pagkaraan ng tawag na iyon mula kay Verena, hindi na muling bumalik si Serapina sa dating pag-aalinlangan. Alam niyang ang susunod niyang mga hakbang ay hindi na basta usapin ng pera o negosyo lamang. Isa na itong tahimik na paglilitis sa mga taong minsang naniniwala na kaya nilang kunin sa kanya ang katawan, dignidad at kinabukasan ng walang kabayaran. Sa mga sumunod na buwan, naging mas maingat at masinsinan ang bawat galaw ni Verena, Nico at Pia. Hindi kailanman lumitaw ng direkta ang pangalan ni Serapina sa alinman ng mga unang dokumento kaugnay sa acquisition. Ginamit nila ang isang corporate vehicle na legal, malinis at malayong iugnay agad sa kanya. Dahan-dahan nilang binili ang mga posisyon na may kaugnayan sa pagkakautang ng mga Monteverde, ang ilang nakasanglang interest, at ang mga claim na unti-unting bumabalot sa mansion na tila lamit na palapit ng palapit. Kung hindi magkamali tayo ng timing, maghihihinla si Doña Leocadia. Sabi ni Nico isang gabi habang nakalatag sa conference table ang mga papeles. Hahayaan nating maubos muna ang pag-asang makakahanap siya ng ibang sasalo, tugon ni Verena. Tahimik lamang si Serafina habang pinagmamasdan ang blueprint ng property, ang mansion, ang malawak na hagdanan, ang sala kung saan siya unang ininsulto, ang dining hall kung saan pa ulit-ulit siyang pinaramdam na wala siyang halaga, ang balkonaheng pinagtayuan ni Doña Leocadia habang siya'y sinusuri na parang gamit lamang. Lahat ng iyon ay nakalatag ngayon sa harap niya, hindi bilang alaala ng pagkawasak, kundi bilang asset na malapit ng lumipat sa kanya. Sigurado ka ba? Tanong ni Verena nang mapansing matagal siyang nakatingin sa plano ng bahay. Dahan-dahang tumingin si Serafina sa mentor niya. Mas sigurado ako ngayon kesa noong araw na pinakasalan ko si Darian. At dumating nga ang araw na iyon. Isang umaga, ipinatawag ni Doña Leocadia ang pamilya sa sala ng mansion. Nandoon si Darian na mukhang mas matanda kesa sa tunay nitong edad. Si Celestine na bagamat buhay at mas maayos ang kalusugan ay halatang hindi makapakali. Pati sina Tita Gisela at Tio Valdemar na parehong hindi makapaniwala sa balitang hindi na maitatago. Hindi ito permanente, mariing sabi ni Doña Leocadia habang hawak ang isang folder. May legal maneuver pa tayong pwedeng gawin. Tahimik lamang si Darian. Marahil ay nauunawaan na niya sa puntong iyon na hindi lahat ng problemang pinapahira ng apelyido ay nalulutas ng yabang. Mama, mahinang sabi ni Celestine, kung wala na talaga tayong mahugot, baka kailangan na nating tanggapin. Tumahimik ka, putol ng matanda. Hindi ko hahayaang maagaw sa atin ang bahay na ito.
Ngunit ang totoo, matagal nang hindi kanila ang sitwasyon. At makalipas ang ilang araw, tuluyan nang dumating ang official notice. Nang araw ng turnover, makulimlim ang langit sa Alabang. Hindi umuulan, ngunit mabigat ang hangin, parang may binabadyang paglubog ng dating kapangyarihan. Sa tapat ng gate ng mansion, huminto ang dalawang sasakyan. Mula sa una ay bumaba sina Attorney Isandro Llorin, Verena Solis at dalawang sheriff na sina Officer Talon at Officer Minerva. Mula sa ikalawa ay bumaba si Serafina. Simple ngunit elegante ang suot niya, isang malinis na cream blouse, dark trousers at sapatos na hindi kailangang mag-ingay para magpakita ng lakas. Nakaayos ang buhok niya, tuwid ang tindig at ang mga matang dating punong-puno ng luha at pagkalito ay ngayon malamig, malinaw at tahimik na makapangyarihan. Sa loob ng bahay, unang sumulubong si Almira nang buksan ang pinto. Saglit na nanlaki ang mga mata nito nang makita si Serafina, ngunit pagkakataong iyon, hindi takot ang nasa mukha ng mayordoma. Parang may lihim na ginhawang matagal nitong hinintay. "Ma'am," mahinang sabi nito. Tumugon si Serafina. "Magandang umaga, Almira." Maya-maya'y nagdatingan sina Doña Leocadia, Darian at Celestine sa grand staircase. Sa likuran nila ay nakasilip sina Tita Gisela at Tio Baldemar, habang si Rufino at Seben ay nakatayo sa bandang gilid, tila mga tahimik na saksi sa pagbagsak ng pamilyang matagal nilang pinagsilbihan. Ano ang ibig sabihin nito? Matalim na tanong ni Doña Leocadia nang makita ang mga sheriff at ang mga papeles sa kamay ni Isandro. Hindi agad sumagot si Serafina. Hinayaan muna niyang marinig ng lahat ang pagbukas ng folder at ang mahinang boses ni Isandro. Sa bisa ng kumpleto at legal na transfer documents, kabilang ang settlement of secured claims and controlling interests tied to this property, ang mansion na ito ay pormal nang nasa pangalan ng bagong may-ari. Humigpit ang pagkakahawak ni Doña Leocadia sa hagdanan. "Sino?" Doon lamang humakbang si Serafina palapit sa gitna ng sala. "Ako." Parang tumigil ang oras. Si Tita Gisela ang unang napasinghap. Si Celestine ay napahawak sa dibdib niya. Si Darian na may tuluyan ng naputla, ngunit hindi dahil sa gulat lamang, kundi dahil sa bigat ng simbolismo ng sandaling iyon. Ang babaeng minsang tahimik nilang dinala sa operating table ay naroon ngayon, buong-buo kabilang ng pagkawala ng bahagi lang katawan niya at hawak na ang titulo ng bahay na minsang ginamit laban sa kanya. Hindi makapagsalita si Doña Leocadia sa unang ilang segundo. Nang makabawi ito, halos manginig ang boses sa galit. "Imposible, hindi mo kayang bilhin ang bahay na ito. Huwag niyo pong maliitin ang mga bagay na kaya ng isang babaeng matagal niyong inakalang walang silbi," maliing sabi ni Serafina. "Ginagamit mo ito para maghiganti?" singit ni Celestine, halatang humihina na ang boses. Tumingin si Serafina sa kanya, matagal. Walang poot, ngunit wala ring lambot. "Hindi," sabi niya. "Ginagawa ko ito para matapos na ang panahon kung saan hawak ninyo ang lahat at naniniwala kayong wala kayong pananagutan." Lumapit si Darian ngunit pinigilan siya ng tingin pa lang ni Isandro. Hindi pa rin siya tumigil. "Fina," paos nitong sabi, "kung may natitira pang kahit kaunting awa sa puso mo." Napatigil siya sa pagsasalita nang tinitigan siya ni Serafina. "Awa," mahinahong ulit niya. "Noong nasa ospital ako at kayo ang may hawak ng lahat, wala akong narinig na salitang iyan." Napaiwas ng tingin si Darian. Ipinagpatuloy ni Isandro ang pagbasa ng legal terms. Binibigyan ang dating pamilya ng limitadong oras para kunin ang personal na gamit at lisanin ang property. Walang pag-aari ng bahay ang pwedeng ilabas. Walang magagamit na impluensya upang pigilan ang turnover. Malinis, formal, kompleto. Nang marinig iyon, biglang sumiklab si Doña Leocadia. "Wala kang utang na loob! Sa pamilyang ito ka nagkaroon ng pangalan." "Hindi po," putol ni Serafina. Hindi nagtataas ng boses pero lalong tumitindi ang bigat ng bawat salita. "Nagdala ako ng sarili kong pangalan nang pumasok ako sa bahay na ito. Kayo ang paulit-ulit na sumubok agawin iyon." "Kung hindi dahil sa amin?" "Kung hindi dahil sa inyo," tuli ni Serafina. "Hindi sana ako natutunang maging ganito katibay." Tumahimik ang lahat.
Maya-maya, si Almira ang kusang lumapit kay Serapina. Ma'am, nais po ba ninyong ipaayos ang listahan ng mga tauhang mananatili at aalis? Lumingon sa kanya si Serapina. Oo, pero walang mawawala ng trabaho dahil lang sa pangalan ng dati nilang pinagsisilbihan. Ang mananatili ay iiyong mga marunong gumalang at magtrabaho ng maayos. Nanlaki ang mata ni Seben sa girid. Si Rupino na may bahagyang napayuko, tila nagpipigil ng emosyon. Maging si Almira ay tila nagliwanag ang mukha sa unang pagkakataon. Hindi naging eksena ng murahan o marahas na pagpapalayas ang lahat. Iyon marahil ang mas masakit para sa mga Monteverde. Hindi sila binagsakan ng kagaspangan, binagsakan sila ng formalidad, katahimikan at katotohanang may isang taong mas marunong ng humawak ng kapangyarihan kesa sa kanila. Nang paalis na sila, si Celestine ang naglakas loob na humarap kay Serapina sa may pintuan. Hindi ko na mababawi ang nangyari, pero araw-araw kong dala iyon. Tiningnan siya ni Serapina. Dapat lang. Napaluha si Celestine, ngunit hindi na siya dinagdagan pa ni Serapina. Tapos na ang panahong kailaman pa niyang unawain ang lahat para lang maging mabuti. Si Darian naman ay tumigil sa tapat niya bago tuluyang lumabas. Minsan, sabi nito, iniisip ko kung ano kaya ang buhay natin kung pinili kita noon. Bahagyang umangat ang baba ni Serapina. Hindi na mahalaga. Ang tanong Darian ay kung ano ang matututuhan mo sa buhay na pinili mo. At tuluyan ng lumabas ang lalaki. Sa pag-alis ng dating pamilya, hindi agad nagdiwak si Serapina. Hindi siya numiti ng malaki. Hindi siya nagpabukas ng champagne. Sa halip, naglakad siya ng dahan-dahan sa loob ng mansion. Dumaan siya sa sala, sa dining hall, sa koridor patungo sa guest room na minsan niyang tinuluyan matapos siyang saktan, at sa bintanang tanaw ang hardin kung saan minsan siyang binalaan ni Ma'am Eulalia. Sa likod niya, tahimik na nakasunod sina Verena at Almira. Ano ang unang ipapagawa mo? Tanong ni Verena. Tumigil si Serapina sa gitna ng sala at pinagmasdan ang mataas na kisame. Lahat ng bagay rito na itinayo para magmukhang makapangyarihan ngunit walang puso, sabi niya, babaguhin natin. At binago nga niya. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nawala ang malamig at mapagmataas na aura ng mansion. Ang ilang silid ay ginawang opisina para sa foundation planning. Ang dating receiving area ay naging mas maliwanag, mas bukas, mas may buhay. Tinanggal ang ilang portraits at dekorasyong tila puro lamang imahe ng kayabangan. Sa tulong ni Pia, Nico, Mirel at Jovelyn, sinimulan ni Serapina ang pagtatayo ng Valeza House of Renewal, isang foundation para sa mga kababaihang naging biktima ng domestic abuse, medical coercion at puwersahang kontrol sa loob ng pamilya. Si Mirel ang namahala sa wellness at medical counseling. Si Jovelyn naman na dating takot lamang magsalita ay naging patient liaison na handang umalalay sa mga kababaihang nanginginig pa ring magsumbong. Ang sina Rupino at Seben naman ay nanatili, hindi bilang alipin ng dating pamilya, kundi bilang bahagi ng isang bagong tahanan na may tunay na dangal. Lumipas ang mga taon. Sa pagdaan ng panahon, naging kilala na si Serapina hindi na lamang bilang mahusay na consultant sa negosyo, kundi bilang babaeng nagtayo ng ligtas na espasyo para sa iba. Ang mansion na minsang naging simbolo ng pang-aapi ay naging lugar ng paggaling. May mga seminar sa ibabang hall, may legal aid desk sa dating private lounge, at may maliit na hardin ng pag-asa sa likod kung saan madalas umupo ang mga babaeng unti-unting muling natututong huminga ng walang takot. Si Darian ay namuhay ng payak, malayo sa dati niyang mundo. Hindi siya tuluyang naging masama sa dulo. Sa halip, naging isa siyang mabigat na halimbawa ng lalaking nasira dahil hindi niya ipinagtanggol ang tama noong may pagkakataon pa siya. Si Celestine ay nabuhay ng tahimik, bit-bit ang katotohanan na ang ikinabuhay niya ay nakaukit sa sugat ng ibang tao. Si Doña Leocadia naman ay unti-unting iniwan ng impluwensya, at nang isang lumapit ito sa gate ng mansion para humingi ng tulong, hindi nagalit ang iniharap ni Serapina, kundi hangganan. Matagal ko nang pinatawad, Sabi niya sa matandang babae habang nakatayo sa loob ng gate, maayos at kalmado. Pero hindi ibig sabihin noon ay bubuksan ko ulit ang pinto para apihin ako. At sapat na iyon. Isang gabi, makalipas ang ilang taon, nakatayo si Serafina sa hardin ng mansyon. Puno ng ilaw ang paligid.
Sa loob ng bahay ay may munting pagtitipon para sa bagong batch ng mga kababaihang tutulungan ng foundation. Nandoon sina Mirel, Jovelyn, Pia, Nico, Verena, pati si Leandro Vera, ang negosyanteng unti-unting naging malapit sa kanya hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang taong marunong gumalang sa kabuuan ng pagkatao niya. Tahimik na tumabi si Leandro sa kanya. Mukhang malayo na ang narating mo mula sa unang araw na nakita kitang puro galit pa ang mata. Bahagyang gumiti si Serafina. Hindi na wala ang galit, natuto lang akong gamitin ito para sa tamang bagay. Mas bagay sa iyo ang katahimikan ngayon, sabi ni Leandro. Tumingin siya sa bahay, sa liwanag, sa mga babaeng pumapasok na may kaba at lumalabas na may pag-asa, sa mga pader na minsang nagkulong sa kanya at ngayoy nag-aaruga sa iba. Hindi na ito mansyon ng mga Monteverde, mahina niyang sabi. Hindi na rin ito bahay ng mga alaala nilang akala nila sila lang ang may karapatang mag-iwan ng bakas dito. Kaninong bahay na ito ngayon? Tanong ni Leandro. Huminga ng malalim si Serafina at marahang ngumiti. Bahay ito ng mga taong muling bumabangon. At sa wakas, matapos ang lahat ng sugat, pagkawala, panlinlang at tahimik na pag-akyat mula sa ilalim, natapos ang kwento ni Serafina hindi bilang biktima ng pamilyang umagaw sa bahagi ng katawan niya, kundi bilang babaeng nagtayo ng bagong buhay mula sa mismong lugar na minsang sumira sa kanya. Ang mansyon na iyon na dating monumento ng yabang at pang-aapi ay naging matibay na paalala na may mga taong kayang agawin ang laman ng katawan mo pero hindi nila kailanman tuluyang maaagaw ang dangal, isip at lakas ng loob ng isang babaeng marunong muling bumuin ang sarili niyang mundo.